Kim Chiu pinuri, nahiyang gamitin ang mamahaling bag. Ayan, actually medyo matagal na yung video na yan, pero nagsa-circulate uli ngayon kasi gusto nga nilang i-compare ang ugali ni Kim Chiu kumpara doon sa mga nepo babies, doon sa mga politician na ngayon lang nakaka-experience mga magkaroon ng mga mamahaling gamit. No? Ayun, sinasabi niya nga doon na parang nahihiya siyang gamitin kasi parang sino ka? Bakit ka gumagamit ng mga alam mo doon makikita, ang liit hindi ko sinasabing maliit ang tingin ni Kim sa sarili niya, pero mahihiyain siya pagdating sa pag-reflex ng mga bagay. Ako rin naman Alalahanin natin, ang daming bag na magaganda ni Kim, na luxury. Meron pa nga, pinakita yan sa vlog niya, na ang dami-dami niyang mga, doon yata nang galing mga bag, na ang sabi niya pang ganon, para daw manatiling moistured, at hindi malagyan ng mga dust, or kung ano yung closet, paglagay ka ng tubig. Mga basong tubig doon sa closet. Para yung nagmo-moisturize, nagbibigay yun ng moisture doon sa mga bag para hindi siya sa aircon yung room. Kahit aircon yung room. Kung hindi aircon, pwede rin may gano'n? Oo, pwede rin may gano'n. Sabi niya pero mula na nagkaroon si Kim ng business na bag, hindi mo na siya makikitang gumagamit ng kahit na ng bag na mamahalin. Kasi syempre, pinopromote niya nga, di ba, yung kanyang business na bag. And then, gagamit siya ng ibang mga bag, di ba? Pero yun talaga, kasi nakita ko yung video na sinasabi niya nga, pinapakita, ang ganda-ganda naman talaga ng bag at alam mong mamahalin. Dahil totoong-totoo yung bag. Pero siya mismo sinasabi niya na, hindi, ewan ko kung anong ugali meron yun. Like, for example, kung bumili ako ng mamahaling bag, siguro gagamitin ko pa rin. May mga ganun ako nga pag meron ako kahit binigay lang sa akin ng mga mamahaling bag na meron ako mga isa-isa lang hindi ko siya gustong gamitin kasi unang-una kahit isang beses like mga isa, dalawa, tatlo, attend ka ng reunion or awards night madalang kasi malay mo umulan, mabasa, matilamsi ka ng ulan. Sa case naman ni Kim, hindi naman mangyayaring mabasa, maulan. Kasi syempre may sasakyan siya. Ako naka-tricycle lang ako. Wow, hindi po totoo yun. Hindi, nagpapakita yun ng very sensitive si Kim sa mga nangyayari sa paligid. Even before pa, hindi lang yan ngayon noon pa yung video na yun Hindi siya mayabang, hindi masyado ma-flaunt si Kim sa kung ano man ang meron siya kahit nga yung mga alahas, wala siyang ganun. Kahit nga yung kanyang kwarto, di ba, yung kabuuan ng kanyang bahay. Parang never ko pa yatang nakitang parang tinur yung kabuuan Meron mga part lang, pero hindi yung kabuuan. At itong si Kim siguro marami nag-i-invite kay Kim para mag-promote ng mga bag, ng mga luxury bag, mga ganyan na pinopromote nila. Pero kung bigay sa kanya, di ba? Ni Ann Curtis, na Marian Rivera at kung sino-sino pa, kunwari Gucci, kunwari ganyan, YSL, siguro tinatanggihan ni Kim kasi nga, dahil meron siyang bag may bag business siya. Sa bagay din. Diba? Pero local sayang yung mga local bag diba? So, definitely bibili naman yun. Kaya lang, sayang din naman yung mga ibibigay sa kanya, di ba? Yun na nga, yung mga libre pa naman yun. Pag trabaho pa rin dapat. Tapos, kunin ka na lang na mag-promote ng bag niya. Yun ay kung. Ako kukunin mag-promote? Yung bag niya. Tatanggihan ko. Talaga ba? Oo, kasi nahihiya ako Dahil parang hindi ko deserve. Parang pambayong lang ang beauty ko. Pambagyo, pang eco bag, mga ganyan. Parang hindi, mas marami pang ibang pwedeng kunin si Kim katulad mga kaibigan niya, di ba, sina Bag. Pero pag binigyan tayo ng bag, ayaw naman. Na yun, ng brand ni Kim. So, oo. hinihintay ko na lang. Dumating na ba? Hindi ko alam. Wala nga pa Hindi ko alam. Kasi gusto ko talaga yung kasi maraming leather. Magaganda Naku, hindi nyo alam, nagpunta na ako dyan. Hindi ko lang na-post. Nagpunta na ako sa Little Bunnies. Saan yan? Diyan sa may Timo. Tapos? Nagpunta na ako, nagpa-picture lang ako. Siguro mga 2 months ago. Gusto ko nga ilabas kaya nahiya ako. Nagpunta talaga ako dyan. Tapos umitingin ako ng bag. Meron akong gusto na ganyan. Tapos pati yung material tiningnan ko, sabi ko, maganda naman yung mga material. May mga totoong leather. Medyo yun yung mga pricey ng konti. Pag sinabing pricey, gaano ka pricey? Paano nagre-range yung
presyo? Nasa mga 7, tapos 5. 7 ay pinakamataas. Wala mga more than 10 or 12,000. 7. Hindi ko alam eh. Parang meron yatang mga ganun. Yung mga Parang may malalaki. magbibigay sa akin na worth ganun kamahal. Oo, kasi mamahalin ka naman. Talaga tinitignan ko yung reaction niya kung Ako, parang ano na ako eh, parang kung ano lang ibigay sa akin, okay lang sa akin. Ako rin. Hindi ako nagpapasalamat ako doon sa pabangus eh. Uy, maraming salamat, Elena, ng Dagupan. Maraming salamat sa pabangus mo. Oo. Nakain ko na yung sa akin. Sa akin, mga ilang linggo kaming hindi bibili ng ulam. Marami ba yon? Isang banyera daw eh. Banyera? Wala naman dala ng banyera. Grabe ka. Charot lang. Maraming salamat But anyways, Ray, ayun, alam ko na pag-usapan mo na to, yung binabash dun si Kim sa Ivy of Spades. Oo. So, alam ko naman yung opinion mo dun, syempre, di ba? Nung unang basa ko rin talaga, Ivy talaga ang basa ko. Sa totoo lang, nung nag-concert ang Port of Spades or Ivy of Spades diyan sa may hindi diyan sa may Isitan Recto. Sa Isitan Recto, ang nabasa ko is Ivy. Four of Spades. Four of Spades. Ayun. So, okay lang yun kasi in-explain naman nung isa sa miyembro na talaga ang basa doon is Ivy. Totoo naman kasi numerical, Roman letter yun eh. Tayo kasi masanay tayo talaga yung mga number pag gano'n. Hindi naman na pwedeng gamitin four of spades. Pero ang nakakabuisit lang kasi doon, ang daming perfect na tao. Kung makabash kay Kim, talagang inanapan nila ng butas yung tao para sabihin na kasi dapat daw inaral muna yung binasa muna ng mabuti, nagtanong. Pag mga ganyang live show, hindi yan parang kasi kung teleprompter na yun, babasahin mo na lang yan eh. May iba kasi na hindi ka naman bibigyan in advance ng script lalo pag daily show kasi ang haba yung part mo lang naman yung babasahin mo doon. Tsaka sino pa naman ang sisita porket sa Ivy Spades? Biktima talaga si Kim ng pag-e-edit ng video. Kasi pala yun mahaba pala yun. Parang in-explain nung member na ganun pala yun. Ayun, nakita ko rin yan. Yun, in-edit yun at parang ang tinira lang yung sinabi ni Kim. Para lang, meron talagang intensyon na i-bash talaga si Kim. Palitawin siya talagang tanga or something or bubita or something at palitawin na hindi niya kilala. Talaga namang hindi niya kilala ang Four of Spades. Alam mo, nakinabang nga dyan ang Four of Spades eh. Dahil doon, ang dami nagpunta sa mga social media account nila at talagang nagko-comment doon. Pasalamat kayo kay Kim dahil at least ngayon kilala na namin kayo. Ako hindi ko sila kilala. For no reason at all. Hindi ko talaga sila kilala. Narinig ko lang yung kanta nila. Ngayon, nung nag-host nga ako doon sa Isitan Recto ng show nila, doon ko na lang ay sila pala yun. And so, nung unang basa mo, Ivy of Spades. Ivy talagang pagkakabasa ko. Ivy of Spades. Well. Yun. Anyways, ayun nga. Ayun, yun tuloy, umabot na tuloy sa pagiging top taxpayer ni Kim ang topic, di ba? Kasi talagang dinitalye na. Sa totoo naman, sabi ni Kim, bakit niya ba pinoproblema yung pagkakamali ng Ivy of Spades or Four of Spades? Ang daming problema ng Pilipinas ngayon, bakit di tayo doon mag-focus? So, ayun. True naman. Totoo naman. Spare niyo naman si Kim kasi wala naman siyang ginagawa sa inyo. Hindi naman intentional yun. Again, hindi lahat ng kilala yung Four of Spades. Baka kung sa amin din, pag nakita mo yung unang basa mo, baka rin Ivy of Spades, katulad nga ni Ray, sinabi naman niya. Oo. At saka ang dami-daming mga words na minsan hindi mo siya mabibigas ng tama. Correct. Ang dami-dami niya, lalo yung mga Italian brand, mga French na brand, mga German brand, hindi mo talaga siya mababanggit ng tama. Kahit nga dito, meron nga akong, yung Achilles. Yung, nung kailan ba to? Kagabi. Sabado kahapon. Nung Sabado nakausap ko si Salome Salvi. Sabi ko nga Achilles, sabi nga Salvi. Ano ba tawag dito Achilles ba? Achilles. Ano ba yun? Achilles yung tendon. Achilles tendon. Achilles. Ang basa ko Achilles. Pero Achilles pala siya. Biruin mo. Yun nga yung katulad, yung binasa ko yung Buongiorno at saka yung mga Buonasera, di ba? Kung hindi naman natin everyday ginagamit yun, alangan namang perfect na perfect tayo pagdating sa bagay na yun. Tsaka huwag lang masyadong perfect, masyado naman delicate sa mga bagay. Masyado ka naman kayo detalyado. Buhay nyo nga, hindi nga
Charot. Wow. Hindi, pero, kasi, basta wala namang ginagawa si Kim sa inyo, wag nyo na lang siyang hanapan pa ng kung ano-ano, kasi mabait na bata to talaga. Sa totoo lang, mabait na bata, at kita nyo nga ngayon nga, hindi na nga siya sumasaw-saw sa politika, correct, di ba? Ngayon nga, nagsabi na nga siya ng ganon. As much possible talaga si Kim gusto niyang manahimik. Do alam naman natin sa puso ni Kim kung ano talaga ang kanyang paninindigan. Tsaka makita mo naman kung anong klaseng tao si Kim. Halimbawa lang, out of 100 na comments, siguro mga 96 doon ang pabor at 4 lang talaga ang naninindigan at talagang gusto lang laitin si Kim. Ganun ang ratio. Oo nga. Well, sabi na lang gano'n, the more daw na dinadown si Kim, the more naman na nabibigyan ito ng blessings. Which is totoo naman. Oh, yun. Nahalungkat tuloy yung pagiging top taxpayer niya with Vice Ganda Catherine Bernardo, Ding Dong Dan. Kim Chiu, kilalang actress at fashion enthusiast, ay nagbahagi sa kanyang YouTube vlog ng kanyang koleksyon ng mga designer handbags. Sa bahagi ng video, inamin niya na nahihiya siyang gamitin ang isa sa kanyang mga unang mamahaling bag, isang Chanel bag, dahil sa halaga nito at sa kanyang pagpapahalaga sa mga bagay na pinaghirapan niyang makamit. Anyang pagiging mapagkumbaba ay hinangaan ng kanyang mga tagahanga na nagpahayag ng suporta at paghanga sa kanyang pagiging grounded sa kabila ng kanyang tagumpay. Kanyang koleksyon ng luxury bags mula sa mga kilalang brand tulad ng Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, Jacquemus at Hermes si Kim preview ilinyang bag brand na tinatawag na House of Little Bunny noong Oktubre 2022. Ang brand na ito ay naglala ABS-CBN dish at functional na bags sa mas abot kayang presyo na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa fashion at entrepreneurship. Noong Disyembre 2024, binuksan ni Kim ang showroom and House of Little Bunny sa 3rd floor, Room 301, Transorient Maritime Building 1, 66 Timog Avenue, Quezon City. Ang showroom ay bukas mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Philstar Life taon sa mga walk-in customers na makita at mabili ang kanyang mga disenyo. Maraming pwedeng sabihin tungkol sa reaksyon ni Kim Chiu na nahihiya gamitin ang luxury bag niya. Heto ang mga posibleng pananaw. Positibong pananaw 1. Kakapagpakita ng humility appreciation. Kapag sinasabi mong nahihiya kang gamitin ang mamahaling bagay, nagmumukha kang hindi lang nagmamayabang. Ipinapakita mo na pinapahalagahan mo ang pinagpaguran mo para makuha yun at may respeto ka sa halaga nito. Sa kultura nating Pilipino, karaniwan pa rin na may ibang klaseng pagtingin sa mga bagay na ganoong ka-luxury, kaya't mainam na nakikita ang humility. Responsibleng pananaw sa material na bagay. Maaring bahagi ito ng awareness na may halaga ang pera, effort at yung opportunity cost ng pagbili ng luxury item. Madalas sabihin na hindi pareho ang may pera at comfortable ka using expensive stuff dahil baka magkaroon ng inggit, siraan o dahil lang sa exposure. Makatutulong itong attitude para hindi maging sobrang showy. 3. Relatability sa mga fans. Marami ang makaka-relate. Kahit may kakayahan, may mga bagay kang iniisip bago gamitin ang expensive item dahil baka masira, baka lumabo, baka may tumingin. Mga bagay na pangkaraniwan din sa ordinaryong tao. Ginagawa siyang mas tao, hindi laging perfect sa panlabas. Mga posibleng limitasyon, critical na pananaw. 1. Posibleng perception ng overthinking, self-consciousness. Minsan, yung nahihiya gamitin maaring magmukhang sobra ang pag-iingat. Baka hindi rin siya ganun kalayo sa pagiging insecure sa status. Or baka yung value ay nagiging burden. Depende how people interpret ito. Pressure ng public image. Bilang celebrity, maraming tao ang nanonood at nagba-benchmark. So may pressure na palaging magmukhang maayos, magastos, glamorous. Yung pagsasabing nahihiya gamitin yung bag ay pwedeng simbolo rin na may pressure siyang panatilihin yung imahe na hindi laging madali. 3. Kultura ng showing off versus pag-ingat. Sa social media age, madalas ang mga bagay na mamahalin ay ipinagmamalaki agad. Pero kung palaging iniingat, baka hindi rin tunay na mapakinabangan. Luxury should also serve its purpose, hindi lang display. Kung hindi mo magagamit, para kanino yon? Ipinapakita ni Kim Chiu na kahit sa tagumpay, mayroong self-awareness, may pagpapahalaga sa bagay kaysa sa pagpapakita lang. Bahagi ito ng pagiging mabuting role model, hindi palaging ipagmamalaki, kundi alam mong may responsibilidad at pinipili mong maging maingat. May mga karagdagang konteksto at datos ako na nahanap tungkol kay Kim Chiu at sa usapin ng mga luxury bags niya, pati na rin mga pananaw na pwedeng idagdag sa balita. May mga binili niyang worst luxury bag purchase na pinagsisihan niya.
Sa vlog niya, inamin ni Kim Chiu na may ilang designer bags siya na impulse buy. Ibig sabihin, hindi niya pinag-isipang mabuti bago bumili. At ngayon, may mga bags siyang hindi madalas gamitin. Halimbawa, may mga bags na too big para sa kanya o yung kulay ay nagbago, kaya hindi na ganoon kagusto gamitin. Mas pinipili niya mag-ipon ng mga alaala kaysa mag-collect ng designer bags lang. Sa isang lifestyle interview, sinabing hindi niya laging gagastos para lang sa mga luxury items, gusto raw niya magkaroon ng karanasan. May negosyo rin siya na may kaugnayan sa bags. May sarili siyang bag brand, House of Little Bunny. Hindi lang basta consumer ang posisyon niya, kundi merong entrepreneurial perspective. Alam niya yung gastos, value, at mga practical na bagay sa paggawa ng bag business. 2. Iba't ibang klase ng mga luxury brands na niya. Meron siya mga ginustong brands dahil komportable gamitin, aesthetic, easy to carry. Meron din namang binili niya na hindi naging worth it sa paningin niya dahil hindi nagamit o hindi naging practical. Bakit nahihiya siyang gamitin? Pwedeng dahil may sentimental value ang bag o dahil may pressure na baka makita siya mayabang. Magandang pag-aralan yung emotional cost ng owning something expensive. Hindi lang financial, perception ng publiko. Sa panahon ngayon, social media ang malaking factor. Minsan ini-expose agad yung ganitong bagay at may mga kritiko pagtingin ng ibang tao sa kung paano mo ginagamit o ipinapakita ang mamahaling bagay. Pwedeng i-aksyonan kung paano nakikita siya ng fans at ng publiko sa pagiging humble. Balance sa pagitan ng halaga ng gamit at paggamit nito. Isang magandang punto na may daragdag, yung ideya na isang bagay na mahal ay mas magiging makahulugan kung ginagamit mo siya, hindi lang itinatago. Kaya yung nahihiya gamitin ba to, pwedeng i-counterbalance na yung pagiging practical at gamit niya yung bag kaysa palaging ilalayo. Dahil naranasan niya yung regrets sa ilang purchases, pwedeng ito'y nagtuturo sa kanya at sa mga taga-subaybay na magplano muna. Mag-assess kung kailangan ba talaga, kung may value ba sa paggamit, hindi lang base sa yung tatak o presyo.